sa lahat. Ako si Kadit Yarte at ito ang topic natin tatalakayin ngayon. Pagsunod sa polemikong pagbaybay. Paraan ang pagsulat ng kabatay sa kung paano binibigkas sa salita, hindi sa orihinal na baybay na salita mula sa pinagulang wika. Halimbawa ay wikang Ingles o wikang Kastila. Ang polemikong pagbaybay ay gumagamit ng mga bagong alpabetong Pilipino na may 28 titik. Layunin nito gawing mas madali at loikal ang pagbigkas sa isang salita. So, halimbawa, ito ang salitang orihinal. Orihinal na galing sa Ingles na psychology. Pagdating sa polemikong pagbaybay, magiging psychology o magiging literal na katunog na galing sa alpabetiko at makabagong alpabetiko Pilipino na may dalawang titik na spesipiko na talagang mabasa mo na psychology, paliwanag. Ito, ginawa siyang mas specific sa halimbawa, psychology. Hindi sa original na salita na salitang English na psychology. So, halimbawa, kalawang halimbawa ay school. Pagdating sa polemikong baybay, naging school. Naging literal na kung ano ang nasa alpabetikong Pilipino ay sa spesipikong alpabetikong Pilipino na kung mas mapapadali ang pagbigkas at pagbasa nito, pag-intindi. Ito, Christmas, naging Christmas. At yun ang pagsunod sa polemikong pagbaybay. Okay, once again, good morning everyone. So, we are going to continue our report which is entitled Paggamit ng Katutubong Baybay. So, ito ay tumutukoy sa paggamit ng tradisyonal na sistema ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. So, ang katutubong baybay is ginagamit niya siya sa unang panahon. Sa wala pa niya ang mga Kastila. So, isa sa pinakakilala ay baybayin. Ginagamit ito noon para magsulat ng maliham o tula. So, ang ginatawag nato mga baybay or baybayin is isa niya siya sa ginagamit sa unang panahon when kung maghimot ang liham o tula. Awit at iba pang anyo ng mga komunikasyon. So, ginagamit ko siya when it comes to like sa mga awit or mga kanta. And then, sa iba pang anyo ng komunikasyon. So, sa upan mo, dawit na mag-communicate o mag-exulti. Ato akong ginagamit ang baybay. Pagdako na naman tayo dito sa baybay. Ang pagbigkas o pagsulat ng isang salita ayon sa pagkasunod-sunod ng mga tunog o titik nito. Ang ito ay, kung naibayin mo ang salitang bagay, sasabihin mo B-E-H-A-Y. Another example sa baybay is like terminology is isa-isa rin mo titik by titik. Terminology is C-R-I-M-O-L-O-G-Y. Mauna yan ay ang baybay. Titik by titik or magkasunod-sunod ng mga tunog o titik nito. Pagbaybay sa iram na salita. Ang pagbaybay sa iram na salita ay ang paraan ng pagsulat ng mga salita mula sa ibang wika tulad ng Ingles o Espanyol upang ito ay maging angkop sa sistema ng pagsulat at pagbigkas ng Pilipino. Paraan para mas madaling basahin at intindihin ng mga Pilipino ang mga salita katulad ng Ingles, Espanyol. Kapag pumasok ang bagong salita mula sa ibang bansa, inaangkop natin ito sa baybay o spelling nito ayon sa tunog at paraan ng pagbabasa ng Pilipino. Katulad nito, school. Magkaiba sila. Ito ay Ingles, ito sa Espanyol. At ito ang ating salita na ginagamit ngayon. At computer sa atin. At yun lang. Maraming salamat po. Ang pagbabaybay sa mga acronym o dagdag.
Ang pagbabaybay sa mga akwing kadalat ay ang pagsulat at pagbigkas ng pinaikling anyo ng mga pangalan, karera o organisasyon ayon sa tamang tunog at sistema ng alpabetong Pilipino. Halimbawa, acronym. Ito ay mga pinaikling salita na binubuo mula sa mga unang titik ng bawat salita at binibigkas bilang isang salita. Halimbawa, DepEd, Department of Education is the Technical Education and Skills Development Authority. Para sa inyo, ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagbaybay ng pangalan. Ang pagbaybay ng pangalan ay tumutukoy sa wastong paraan ng pagsulat at pagbigkas ng mga pangalan ng tao, lugar, bagay o organisasyon ayon sa alpabetong Pilipino at mga tuntunin sa ortografiya. Halimbawa, kung ang pangalan mo ay Juan, ang pagbaybay nito ay G-U-A-N.